At ayun mga kamoto, tara subukan natin ang takbo ng CBR 600 Double R. Ito yung bago nating laruan ngayon. Okay, tara subukan natin. Wow! Woohoo! Ang sarap! Kailang malapit na. Yan lang. At ayun mga kamoto, ilang sandali na lang ay makikita na natin ang ating pinapangarap na motor. Ang ating ilang gabi nang hindi tinutulugan na motor. Ganyan tayo pagka may nagustuhan tayo, pinagpupuyatan natin yan. Review dito, review doon, check dito, check doon. Yan, ganyan ang ginagawa natin pagka meron tayong pinapangarap na isang bagay. At sana naman wala tayong pagsisihan dito. Dahil alam naman natin pagka hindi tayo naging matalino sa ganitong transaksyon ay medyo maari tayong matalo. Pero syempre kahit saan ay hindi pa tayo natalo. Sana wag naman dito. Dahil syempre sayang ang pangarap. Pero feeling ko naman malakas ang tiwala ko. At nagpe-pray tayo sa Lord na sana ay hindi naman tayo margabyado dito sa transaksyon na to. Yun po ang aking samot dalangin.
moments later. At ayun mga kamoto, at nasa harap na natin ang ating panibagong laruan. Ito na yung CBR 600 Double R. Ayan. So makinis naman. May mga kaunti lang tayong i-retouch at saka mga lilinisin sa loob, lalo na sa loob ng mga flarings. Sa makina wala naman ako nakitang bagong gasket, kumbaga original, intact pa rin. At ayun, sa gulong naman ay makakapal pa. At ayun mga kamoto, tara subukan natin ang takbo ng CBR 600 Double R. Ito yung bago nating laruan ngayon. Okay, tara subukan natin. Doon lang sa rotor disc siguro, dahil merong pulsation pag nagpreno ka sa harap. At sa likod naman pag nagpreno ka, normal naman sa likuran na medyo mahina pag mga big bike, hindi siya ganun kalakas. Ang sarap ng inline 4. At medyo tipto nga lang tayo dito, nakaliad tayo dahil nga medyo mataas ang seat height nito. So masarap talaga siyang i-banking, magaang. At ayun, so napasubo tayo dito at ayos naman, napakaganda yung deal namin. At sure ball, wala tayong kakabahan na baka na-scam tayo, dahil sa bahay mismo nila tayo nag-deal, nagbilangan. Okay din, singit-singit. Mas okay pa nga singit to dahil napaka-gated nung yung manibela niya, hindi siya wide. Yeah, yun lang. At hindi na tayo nakapagpagas, pero mayroon siyang 2 bars. At dito natin malalaman kung gaano siya katipid sa gas. Dito natin malalaman kung gaano siya katakaw. Boss, makikisingit boss. At kagandahan dito pag bumili ka ng motor tapos diretso pasok na sa expressway, ay malalaman mo pag may sakit yung makina niya. Pag tinowing ka, ibig sabihin may problema yung makina. Pagka nakarating ka sa pupuntahan mo nang ganun pa rin, walang nangyari, ibig sabihin doon yeah, okay na. Mga kamoto, at ngayon nga ay nasa aking mga kamay na ang motor na hindi ko tinutulugan ng ilang gabi na.
Ayan. Ang sabi nila ay pag daw naka-sports bike ka ay mananakit ang gulugod mo. Feeling ko hindi naman masyado pa. Ang braso ko yung nangangalay. Para lang naman ako naka-Raider, yung Raider 150. Yun lang yung para pakiramdam ko. At saka medyo nakatuwad ng konti. Yun lang naman. Tapos yung init lang, yung init dito sa may legs. Sa harap, yun lang yung nararamdaman ko. Siguro kasi bumubugay yung hangin, yung fan pumapasok dito sa flarings at dito siya lumalabas sa may singit. Yun lang yung isang i-correct natin. Baka mamaya mayroon lang takip na kailangang ilagay para yung alam nyo yung ventily ano yun, yung parang foil na para hindi ka mainitan, parang ganun siguro yung kailangan ilagay natin. At yun, walang kwenta, tirik ang araw, walang kwenta ang init dahil nakasakay tayo sa isang sports bike na pinapangarap ng karamihan. Medyo luma pero sa tingin ko naman ay nasa kondisyon. At syempre, habol na habol sa Pasko. Ang regalo natin sa ating sarili. Pero feeling ko may mga away sa atin. Dahil kung yung isang motor ko na naked ay nahihirapan ko makas yung asawa ko. Siguro lalo dito. Yun yung problema natin. Baka hindi na sumakay ng motor. Aray, ang sakit na ng bitlog ko. Nibago ako. No RFID is here. Ayun, ang masakit. Para ako naka-Raider. At yun, malapit na tayo sa ating destination, sa ating office. At so far so good. At okay, mabait ta, mabait. Sa gasolina medyo matipid siya. At madami lang tayong lilinisin talaga. So yun, habang pinapakiramdam ko, napakasaya ko. Konting-konti lang naman yung ating gagawin dito. At yung gauge, yung panel board niya, yun lang, kaya na natin gawin yan. Pagpasensya nyo na muna ako at medyo naninibago tayo sa medyo naninibago tayo sa bitaw ng clutch. Umiiyak siya. At ayun, nakarating na tayo ng Quezon City. At isang bar na yung gasoline natin. At ang hirap niyang ibali. May tumatama dito sa kamay ko. Yung flarings niya, ganun pala yun. Kasi nga may flarings siya.
Kaya pag sinagad mo ng liko, mabangga yung kamay. Hindi naman na umiipit. Yung sakto lang, mararamdaman mo lang talaga yung lapat ng kamay mo dun sa player. Aray ko, sakit ng itlog. Ang tagtag. Yun lang, parang kailangan magpalit ng spark plugs nito. Yun lang. Kailang malapit na. Yan lang. Ha? Okay, dito na tayo mga kamoto. Sige, tapos papalinis na natin. Okay, thank you. God bless.